Kapag ka tumitingin ka sa kapaligiran, ano ang iyong nakikita at naoobserbahan? Hindi ba't kadalasan ay parang kahit saan tayo bumaling ay meron tayong makikitang mga dahilan para manlumo at panghinaan ng loob? Totoo na marami ang maaaring makitang mga problema sa paligid sa araw-araw. Pero kung bubuksan natin ang ating mga mata at isipan, ay marami rin namang mga pagpapala at pagpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Kung sakaling sa paggala ng iyong paningin, tila puro negatibo na ang iyong napapansin, mahalagang alalahanin ang sinasabi ng Bible. Kapag tumingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ang mga talatang ito ay nakapagbibigay sigla at kalakasan. Mula rito ay ilang bagay ang ating makikita. Pinapaalala sa atin ng verse na ito kung sino ang Diyos, gaano siya kadakila at nakahihigit sa lahat. Kapag tayo ay nakatuon sa mga problema, minsan ay nakakalimutan nating pagtuunan ang katangian ng Diyos. Hindi ba't minsan kapag ikaw ay problemado sa mga gamit na nasira at hindi mo alam ang gagawin, ang problema ay hindi maalis sa isip mo. Pero kapag nakatagpo ka ng kayang umayos nito, ay napapayapa ka sapagkat ang problema mo ay nasusolusyonan. Minsan inilulugmok tayo ng kalakihan at komplikasyon ng ating problema. Mahalagang alalahanin ang kalakihan at kadakilaan ng Diyos. Pinapaalala rin ng verse sa kabila ng lawak ng ginagawa ng Diyos ay meron pa din siyang pakialam at pagtutuon sa iyo. Pinapakita nito ang kahalagahan mo sa Diyos. Sino nga ba tayo kumpara sa dami ng tao sa mundo at sa dami ng nilikha ng Diyos? Pero sa kabila nito ay kilala ka niya, mahal ka niya, at may pakialam siya sa iyo. Isa pang magandang katotohanan ay kung ano ang meron ka dahil sa Diyos. Namumuhay tayo sa mundo na kadalasan ay sumusukat sa tao sang-ayon sa yaman, edukasyon, posisyon, koneksyon. At kung wala ang mga ito, para bang ang halaga mo ay nawawala din. Ang karapatan tila lumiliit, ang pangangailangan ay hindi napapansin. Ang kalagayan tila di alintana ng iba. Tandaan mo, sa Diyos ay hindi ganon. Batid niya kung sino ka at kung ano ang kalagayan mo. Naway sa pagtingin mo sa iyong paligid ay makita mo ang malinaw na ebidensya ng pagmamahal at pakialam ng Diyos sa iyo. Kagaya ng sumulat ng Salmo, masabi mo rin, sino nga ba ako upang inyong kalingain? Naway ang mga salitang ito'y magpalakas sa iyong nanlulumong damdamin. Magtuon ka sa kabutihan ng Diyos at asa ka pa.